May sinyali siya ng banay ng depresyon. Ate So, gusto ni Mama akong patayin. Iatras niyo agad ang lahat ng suporta para sa Sanchi Group. Hayaan niyo silang mabulok. Hindi ko kailanman popondohan ng taong kayang patayin ang sariling anak. Huwag kayong mag-alala. Nakuha ko na investment ng Shenfeng Group. Masamang balita, Boss Chi. Bigla na lang binawa ni Shenfeng Group ang lahat ng investment. Uwawasan ang kumpanya. Kung nandito lang sana si Mr. Chen. Oo nga, sa mga nakaraang taon, si Mr. Chen ang may hawak ng direksyon ng kumpanya. Walang sablay kahit kailan. Hinaan mo ang boses mo. Hindi mo ba alam na hiwalay na si Mr. Chen at Boss Chi at umalis na si Mr. Chen sa kumpanya? Tapos, pinilit pa ni Miss Chi yung mukhang boy toy lang. Wala namang ginagawa kundi kumain at tumambay. Ihamak na mas magaling si Mr. Chen. Tama na. Pupunta ko agad sa Port City. Yoyo! Miss na miss ka na ni Mama. Oo nga pala, may pasalubong si Mama sa'yo. Paborito mong candy cauldron, di ba? Lumayo ka! Hindi kita gusto makita! Yoyo, ako si Mama. Dinalo ka ni Mama. Wala akong ganong Mama. Hindi siyang Mama ko. Ang Mama hindi ko gusto yung patayin ako. Hindi siya ang Mama ko. Security! Pag nakita niyo ulit ang babaeng yan sa kumpanya, paalisin niyo siya agad! Opo! Xinyang! Yoyo! Bitawan mo ako! Ayos lang, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Yoyo, miss na miss ka na ni Mama. Tingnan mo sarili mo! Ano na naging itsura mo? Para saan yung mga basura na yan? Anong sabi mo? Basura yan? Hindi. Pa, hindi mo naiintindihan. Regalo ko yan kay Yoyo. Paano matatawag na basura yan? Mosue, ang tubig na naitapon na, hindi na maibabalik. Anak, patawarin mo na sila, pati na rin ang sarili mo. Mosue, talaga bang bibitawan mo ang Sanchi Group at hahayaan mong tuluyang masira ito? Sa huli, yan ang bunga ng lahat ng aking pagsisikap na buong buhay ko. Tama ka. Ibibigay ko pa ang grupo kay Yoyo. Hindi ko ito pwede ipaubay sa iba. Pa, pupunta na ako sa kumpanya. Ang masayang pamilyang ito. Bakit biglang nagkawatak-watak? Accounting? Kailangan ko ng financial report ng huling 3 buwan. President Chi, nalaman na namin ang totoo ko sa nangyari sa ospital. Shupan, kung gusto mo talaga saktan ang anak ko, hindi kita palalagpasin. Si Shofan pala?
Kaya pala si Yoyo ayaw na ayaw sa akin. Akala niya na kung gustong pumatay sa kanya, pati si Shenyang, sigurado iniisip ni si Shofan ay inuutusan ko. Shofan, kung sasaktan mo si Yoyo, hindi kita patatawarin. Mamayang hapon, may site visit na kailangan mong puntahan. Kailangan ng presensya mo doon. Tamang-tama. May gusto rin akong pag-usapan sa'yo. Meeting muna tayo. Lalabas lang ako. Ang mga taon ng pagsisikap ko, sa wakas ay nalalapit na. Chimo Xue, gusto ni President din na mamatay ka. Panahon mo nang lumisan. 10 taon na nakalipas, dito rin ako niligtas ni Shofan. Hindi ko akalain. Dito rin ako gustong ilibing ngayon. Shenyang? Halika na. Yoyo? Sino siya? May iba na bang mga si Shenyang? Ate Su, halika na dali. Kasi kung maslip ng mabuting biology lab, President Shin, paumanin ko talaga. Ako na lang sanang pumunta. Hindi na dapat kayo pang nag-abala. Hindi pwede. Ang kailangan ni Yoyo ay ang compound number 7 at tanging kumpanya ng Tianxing Biotech lang ang gumagawa. Kalusugan ito ng anak ko. Kailangan kong personal na asikasuhin. Mahal? Yoyo? Pigilan niyo siya. Yoyo, ako si mama mo. Alam ko ng totoo, hindi akong gustong pumatay sa'yo. Yoyo! Yoyo! Hindi na kailangan ni Yoyo ng mama. Si ate sa sapat na. Yoyo, tayo na. Paano naging ganito? Kailangan ko ba talagang makitang tawagin ni Yoyo ng mama ang ibang babae? Hindi pwede. Yoyo, mahal ko! Shufan, bakit mo gustong patayin si Yoyo? Shufan, bakit mo gustong patayin si Yoyo? Xue, ano ba yung pinagsasabi mo? Paano ko naman magawang saktan si Yoyo? Tahimik ka! Nakuha ko ng video evidence. Hindi mo na akong maloloko. Xue, siguradong nagkakamali ka lang. Nakalimutan mo na ba? Dito rin kita sa lugar na ito iniligtas noon. Paano ko naman sasaktan ng anak mo? Hindi ganun ang totoo. Hindi kang pangnaligtas sa akin noon. Shufan, gusto mo pa akong patayin? Imoshi, sino bang nagsabing dapat kang maging tanga? Ang totoo niyan, si Shenyang ang gustong magligtas sa'yo noon. Ako ang gustong pumatay sa'yo. Imoshi, kung hindi mo lang sana pinilit na pakasalan si Shenyang, hindi sana ako napilitang pakasalan ng nakakasuklam na baboy na yon na minumura ako araw-gabi at inaalipusta ako ng walang habas. Ikaw sumira ng buhay ko! Mamatay ka na lang! Ibig sabihin, matagal pala akong nag-aalaga ng isang kaaway. At ako mismo ang siyang nananakit sa aking asawa at anak. Paano mo nagawang tayo ako ng ganito? Bakit kasi ang tanga-tanga mo? Ako, para sa isang kaaway, ay winasak sa sarili kong tahanan. Chimoshe, wala ka ng pamilya ngayon. Ang pamilya ko, si Tata lang. Hindi ikaw! Hindi. Hawak ko ng ebidensya ikaw nagtangkang pumatay kay Yoyo. Maaari ko pang itama ang lahat. Maaari ko pang makuha ang kapatawaran ni Shia at Yoyo.
May papagkagatake ako! Sa tingin mo posible yon? Hindi ka na nila mapapatawad at hindi rin kita papatawarin. Hangal na babae. Magkita na lang tayo sa impyerno! Yoyo, patawarin mo si Mama. Gusto mong babae si Mama. Shenyang, patawad. Patawad talaga. Ano yun? Parang may masamang amoy. Mahal, ang naligtas pala sa akin noon ay ikaw pala. Patawarin mo ako. Patawarin mo talaga ako. Patawad kung hindi kita nakilala agad. Magsimula tayong muli. Pwede ba? Si Moshe, huli na ang lahat. Hindi. Hindi. Mahal. Yoyo, huwag niyo akong iwan! Miss, gising na po kayo. Mas mabuti na bang pakiramdam ninyo? Paano ko napunta sa ospital? May isang Ginoo at isang magandang batang babae nagdala sa inyo dito. Nasaan sila? Kakalis na nila. Shenyang! Yoyo! Mahal ko! Yoyo! Huwag kayong umalis! Anak, mula ngayon, pamilya na tayong tatlo. Kapag lumaki ka na, ipapakasal ko sa'yo si Moshe para lala tayong mapag-isa. Yoyo, lilipat na tayo ng lugar para sa gamutan. Ayos lang? Opo, dahil kay Shofan, asat ang kanyang patayin si Yoyo. Posibleng bumalik ang sakit ni Yoyo. Iminumungkahi kong dalhin mo si Yoyo sa lugar na may angkop na klema para sa profesional na gamutan. Ang mga ebidensya ng krimen ni Xiaofan at ni Li Konglong, kabilang ang mga katiwalian at koneksyon sa sindikato. Ibigay ito sa korte. Sumama ka sa amin! Ako ba ang nagkamali? Noon pa man, hindi ko na sana ipinilit ka na pakasalan si Shenyang. Hindi mo kasalanan. Akin ang kasalanan. Siya ang pinagkamabuting asawa sa buong mundo. Ako lang hindi marunong mapahalaga. Ni minsan, hindi pa ako natawag ni Yoyo na mama. Kahit ano pa man, hindi ako susuko. Ang proposal na ito ay napakaganda ng pagkakagawa. Mangdagdag ng 100,000 sa bonus ngayong buwan. President Chi, narito na po ang invitation para sa charity banquet ng Shenfeng Group sa susunod na linggo. Sige, pwede ka nang umalis. Yoyo, anak, ngayon si Mama, hindi ka na bibiguin. Salamat sa iyo lahat sa pagdalo sa karawan ng anak kong si Yoyo. Bilang pagdiriwang ng kanyang karawan, ipapahayag ko ang formal na pagtatatag ng Yoyo Foundation. Kasabay nito, nais ko rin pasalamatan ng isang ginang
na sa ngalan niya magtatag ako ng medical fund upang tumulong sa mas maraming pasyente sa mundo na labanan ng kanilang sakit. Si Dr. Su. Ate Su. Siya si Dr. Su. Narinig ko si President Shen ay may naging asawa noon. Siya kayang babae yun? Imposible yata. Hindi ba't kilala si ex-wife ni President Shen sa pag-iwan sa asawa at anak para sa isang kabit? Paano magiging si Dr. Su yun? Noon, akong tanging mahal mo. Ngayon, siya na bang papala sa pwesto ko? Hindi. Paano si Yoyo ay tatawagin mamang ibang babae? Yoyo! Yoyo, mag-wish ka na. Ang wish ko po ay sana maging masaya ang lahat magpakailanman. Yoyo, ako ang mama mo. Pwede ba? Huwag mo lang baliwalain. Tao man yan, hindi ko kayo kilala. Ayos lang. May dala si mama sa'yo na pansit na ako mismo nagluto. At tigal ko para sa'yo. Ayaw ko nang kumain ng Bardinol sa habang buhay. Ayos lang. May dala rin si mama sa'yo. Na paborito mong teddy bear. Ano mang ibigay mo? Ayaw ko nang tanggapin. Sa oras na magkasakit ka ng tao, ang pagsisisi ay ubod ng sakit. Ate Su, pagod na po ako. Uwi na tayo. Yoyo, itong birthday gift ko para sa'yo. Salamat po, Ate Su. Isang simpleng heart clip ang ibinigay niya. Pero tuwang-tuwa si Yoyo. Habang regalo kong pinaghirapan, hindi mo lang niya tinignan. Yoyo, ito'y taos pusong alay ni Mama. Tanggapin mo sana ito. Pwede ba? Tita Shi, pwede ba wag kang mag-isabang isip bata? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na lang. Yoyo, ikaw? Anong tawag mo sa akin? Tita Chi, hindi na kita itinuturing na Mama. Dr. Su, isama mo muna si Yoyo pa uwi. Sige. Umalis muna kayo. Shenyang. Nakikiusap ako. Hayaan ako makausap si Yoyo. Pwede ba? Wala kang karapatang alis sa pagiging ina ko. Ina? Karapat-dapat ka ba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo trinato si Yoyo noon? Lumayas ka. Huwag mo kong piliting magsalita pa ulit. Mahal ko. Pakiusap. Alam ko, nagkamali ako. Akala ko kasi noon, si Shufa na nagligtas sa akin. Nagkamali ako ng pagkakakilala. Patawad talaga. Kaya pala kahit minsan, hindi mo sinubukang alamin ang totoo at naniwala ka lang sa isang sinungaling ng 10 taon. Chimoshue, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Siya para ex-wife ni Mr. Shen. Hindi mo aakalain. Maganda na nga, pero malaso palang ugali. Hayagang may kabit sa labas. Ibang babae talaga. Karapat dapat lang. Pinilit ang isang mamamatay tao kapalit ang sariling asawa at anak. Parang kumuha ng alikabok kapalit ang ginto. Deserve niya yan. Kung akong tatanungin, mas bagay si Mr. Shen kay Dr. Su. Mas mabuti pa siya kaysa sa babaeng yan. Hindi ganun ang lahat. Security! Dalhin siya palabas! Shenyang! Ang asawa ko at ang anak ko, lahat sila lumayo sa akin. Pa, sabihin mo sa akin, ano ba talagang mali kong ginawa? Bakit ayaw nila magbago ng isip? Anak, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi mo naiayos ang sarili mong damdamin. Pero mahal ko siya pa. Kung hindi ko siya mahal,
Bakit ko ba gusto yung magkaanan kami? Eh bakit doon? Gusto mong ipalaglag si Yoyo? Kasi ayaw niyang payagan ako sa Shofan ay... Ang manunukong yun, pinatira ko pa sa bahay. Kaya... Tama na. Ang pinakaugat ng problema, nandyan sa puntong yan. Sinasabi mong mahal mo siya. Pero sa paningin ng lahat ng tao, ibinigay mo ang buong buo at ang pinakatapat na pagmamahal mo kay Xiaopan. Ikaw, ako talagang nagkamali. Kasalanan ko talaga. formal ko nang itinatatag ang Yoyo Foundation. Bakit? Bakit si Xinyang ay matagumpay? Samantalang ako ay laging nagtatago, namumuhay na parang isang daga sa imburnal kahit may kakayanan. Xinyang, gagawin kong mawala sa iyo ang lahat. Yoyo. Yoyo! Anong nangyayari? Hindi ba gumaling na si Yoyo sa sakit niya? Sabi ni Dr. Su, ito ang epekto. Kailangan ng bone marrow ng tunay na ina. Tama na. Kapag narinig ni Miss Su, tiyak na masasaktan siya. Yoyo, gagawin ng mamang lahat para gumaling ka. Ginoo, handa kong mag-donate ng bone marrow para kay Yoyo. Miss J, ito ay... Desidido na ako. Sabi mo kay Dr. Su na makikipagtulungan ako sa kanya. Pakiusap, siguraduhin niyang tuloy ang gagaling si Yoyo. Yoyo, pangako ni Mama, gagaling ka ng tuluyan. Aabutin ng 3 buwan ng compatibility test. Makakayanan kaya niya? Kung handa siya magbigay ng bone marrow, bakit nun ang lamig-lamig niya kina Mr. Shi at Yoyo? Yoyo, sino kayo? Anong ginagawa niyo? Itawan niyo siya! Sakalo! Tulong! May nangyari kidnapping! Tulong! Sama niyo rin siya! Hindi pa rin ba natatagpuan si Yoyo? Tinignan na namin lahat ng CCTV na malapit sa eskwelahan. Wala talagang bakas ni Miss Yoyo. Pero nakita namin ang presensya ni Miss Chi. Ano ba talagang gusto niya? Hindi ba niya kayang lumayo kay Yoyo? Ang insidenteng ito, mukhang wala talagang kinalaman si Miss Chi rito. Nakita na si Miss Yoyo. Nasa bundok ng Xinglong siya. Si Shofa nang dumukot kay Miss Chi at kay Miss Yoyo. Ikaw nang tumuloy para iligtas sila. Ako nang tatawag sa pulis. Sige, tayo na! Shufan, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mo itong gawin sa aming mag-ina? Inalagang kita sa loob ng maraming taon. Yan pala. Saka palang traido. Tumahimik ka nga! Tanga kang babae ka. Akala mo mamahal kita? Akala mo kailangan ko ng pag-aalaga mo? Akala mo madaling magkunwari nung may sakit? Lahat ng yun ginawa ko para makuha ang kumpanya mo! Sa tingin mo ba naging madali para sa akin ang lahat? Kung hindi dahil sa katulad mong babaeng walang kwenta, hindi sana ako napunta sa ganitong miserableng kalagayan! Kaya ka napunta sa ganitong sitwasyon dahil lumabag ka sa batas. Anong kinalaman namin ni Yoyo? Tumahimik ka! Kung noon pa lang, nagpaubaya ka nang mapatay kita.
E di sana wala nang kulong ngayon! Kasalanan mong lahat ng to. Ngayon, tutulungan na kita na dalhin ang batang to sa impyerno! Tumigil ka! Kung may galit ka, sa akin na lang! Huwag mong saktan si Yoyo! Langya ka! Walang hiya ka! Bakit hindi ka na lang mamatay noon? Pagkalipas ng 10 taon, ganyan ka pa rin! Kung namatay ka lang noon, hindi sana ako naging isang pulubing walang matatakbuhan! Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Huwag! Huwag mo siyang patayin! Pakiusap! Hindi siya papatayin? Sige, ikaw na lang ang unahin kong patayin. Chopin, huwag. Nakikiusap ako. Alalahanin mo na lang ilang taong kitang inalagaan. Pagkawala mo na si Yoyo. Isa pa lang siyang bata. Isipin mo na lang kabutihan ginawa ko sa'yo. Pati ang bahay namin para sa kasal. Inatira kita. Pera ko. Kinasta ko lahat sa'yo. Nalagahan pa kita. Kalokohan! Akala mo ba gusto ko na inalagaan mo ako? Nung wala akong kahit ano. Para lang kaawaan mo ako, binasag ko ulit ang gumagaling kong binti. Kaya ngayon, habang buhay ang kapansanan ko! Ibig sabihin, lahat pala lang yun ay kalokohan lang. At ako naman, dahil sa tulad mong demonyo, nasaktan ko pang pinakamamahal kong asawa at anak. Oh, tama na! Mamamatay na siya! Hoy bata, hindi ba't ayaw mo na siyang kilalanin ng mama mo? Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Kung ganon, ikaw na lang ang uunahin ko. Mamatay ka! Tigil! Mamatay ka! Yoyo! Mushue! Mas ka dyan! Mushue! Mahal ko, pinaprotektahan ko ng maayos si Yoyo. Hindi ako masamang ina. Mushue, huwag mong sabihin yan. Dadalhin kita sa ospital. Tignan natin kung sinong makakaalis pa dito! Sinong tumawag ng pulis? Chen Yang! Ang kapal ng mukha mo! Ikaw ang may gawa ng krimen. Bawal ba kung tumawag ng pulis? Nandiyan na sila! Tumakas na tayo! Huwag niyong hayaan makatakas si Shofan! Dalhin niyo siya sa presinto. Yoyo, isama natin si Mama pa uwi. Yoyo, pwede mo ba akong tawagin Mama ulit? Ako? Ayos lang. Naintindihan niya ni Mama. Pero pwede bang mahawakan pa kita kahit sandali? Halika. Mahal. Patawarin mo ako. Sa susunod na buhay, hindi na kita sasaktan ulit. Sama-sama tayong magbakasyon. Sige. Magkamping tayo. Sabay nating libutin ang mundo. Ipapangako ko yan sa'yo. Mama! Mushue! Mushue! Mama! Yoyo. Isama natin si Mama pa uwi.
Doc, may pag-asa pa ba siya? Sa lagay niya, may pag-asa pa ba siya? Sobrang hina ang katawan niya. Nabawasan siya ng maraming bone marrow. At dahil sa gamot, nasirang mga internal organs niya. Kahit gawin natin ang lahat para maisalba man natin siya. Nasa coma state lang siya. Bakit siya nawalan ng napakaraming bone marrow? Mr. Chin, si Meshi, upang gumaling agad si Yoyo, siya mismo nagsagawa ng compatibility test. Yoyo, gagawin ni Mamang lahat para tuloyin kang gumaling. Gawin yung lahat ng makakaya niyo para mailigtas siya. Kahit nasa coma state siya. Bubuhayin ko pa rin siya, Chimushi. Dahil sa ginawa mo para kay Yoyo, pinapatawad na kita. At kung magising ka pa, mag-asawa pa rin tayo. Shenyang, sa totoo lang, ikaw talagang mahal ko. Simula nang buhatin mo ako papuntang ospital sa gitna ng ulan. Doon pa lang, minahal na kita. Pero, nung nakita kong ikaw mismo ang nagtulak sa akin papasok sa gas chamber, parang gumawa ang buong mundo ko. Patawad. Akala ko talaga na gusto mo kong ipapatay noon. Kaya ginamit ko si Shufang para saktan ka. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko dapat nagkatiwala ng isang masamang tao. Kaya lang, tapos na ang lahat. Napagpasyahan ko na rin pagkawalan ka. At ibigay ka na kay Misu. Sana si Yoyo ay magkaroon ng bagong mapagmahal na ina. At sana kayong dalawa ay maging masaya. Sa loob ng maraming taon pala, akala niya ako ang nagtulak sa kanya sa gas chamber. Lahat pala ng ito isang malaking hindi pagkakaintindihan. Mama! Mama, pinapatawag ka na ni Yoyo. Pakiusap, huwag mo na sanang iwan si Yoyo. Pwede ba? Ito kay Papa. Ito naman kay Mama. At ito kay Yoyo. Ang tinutukoy niyang Mama ay si Miso siguro. Bakit? Bakit kailangan po ipakita sa akin to? Bakit hindi mo na lang ako tinilang pinabayaan? Mama?
welcome back. Aking asawa.